Good morning. Ayun, good morning. July 20, Sabado. So, pinakita natin yung breaking news, no, dito sa CNN. Pero, ngayon lang nila news. Siguro mga delayed na to mga 1 hour ago. So, chinek lang natin yung balita. Kasi nagkaroon ng cyber outage. Hindi lang sa US, kundi buong mundo. So, lahat na apektuhan, lalo-lalo na yung mga airports sa iba't ibang mga bansa, no? So, yung internet, nagkaroon ng parang stoppage, no? Outage siya. Wala nakagamit ng internet for a while. So, sobrang lahat na apektuhan. Lalong-lalo na ngayon sa mga airports, no? Yung mga flights, daming na delay. So, chain reaction yan. So, yun. Shinare ko lang kasi big news to buong mundo no, except other than yung news last week na si Trump, no, yung attempted assassination sa kanya, iba pa yun. So anyway, kagabi nag-celebrate nga pala kami ng birthday ng pinsan ko, si Dave. Kasi yung pinsan ko si Dave, tropa na rin yan. May mga common friends kami na madalas magkakasama kami. So sinelebrate namin yung birthday niya dito sa bahay kasama yung ibang mga kaibigan namin. So papakita ko lang yung isang clip ng video na nag-blow siya ng cake, no. So ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ilan taon ka na, David? 30. Okay. Wish na. Great. Maniwala ka. Malayo pang batang po. Malayo pang batang pupunin. Bilis. Wish. Gusto mo? Okay. Okay, buksan na yung tuwa tayo. Okay. Pixar, hi to the vlog. Hi. Yan. So, magkasama kami ngayon. Driving tayo papunta sa kanyang baseball practice. At ang oras ng kanyang baseball practice is alas 12 ng tanghali. Ayun. Again, Sabado po ngayon, no. Meron silang practice sa baseball kasi last Thursday canceled ang baseball practice nila gawa ng non-stop ang ulan. Yan. And also, kahit po may practice sila last Thursday, hindi rin po talaga natin siya ipapa-attend gawa ng galing lang po siya sa sakit, no. So today, since pumasok siya until yesterday, 3 days straight na siyang pumapasok sa school, sobrang okay na siya. So yung today, pwede na siya umattend ng baseball practice. But unfortunately, na-inform kami ng ibang mga parents, yung kanyang mga teammates, yung iba hindi makaka-attend gawa ng sila naman ang tinamaan ng mga ubo-sipon. Yun. So get well sa kanila, no. So hopefully sa mga next practices makumpleto na sila. So yun, uso pa rin talaga, no. And tuloy-tuloy yung mga bilang na nadadagdagan ng mga nagkakaubo at sipon. So yun, punta muna tayo, attend muna siya ng kanyang baseball practice, and then later, pupunta po pala kami sa amin. Ikukwento ko na lang po after ng baseball practice niya, pagpapunta na kami sa amin. Okay? Dito na kami. First timer kami dito sa Katarungan Village. Katarungan Village nga pala ito. Katabi ito ng Ayala Alabang. So along Daang Hari Road yung village, and then pumasok tayo dito. Madali lang naman pala hanapin. Isang straight lang from the guardhouse. And then ito yun. ABC ang tawag. Batting cages. So magbabat, ano sila? Batting practice sila.
So hindi talaga siya yung baseball practice na ano. Yun nga lang biglang bumuhos yung ulan pero patigil-tigil. So dito muna kami sa kotse dahil 15 minutes early kami sa practice time nila. Siguro pag 5 minutes before pupunta na kami doon. So ayan si Pixar. Sige, magpe-prepare lang ako ng gamit niya and then yun, by that time punta na kami doon. Okay, 10 minutes to go. Sumikat agad ang araw pagkatapos ng malakas na ulan. Wait, stay muna dyan. Grabe yung transition ng panahon. 5 minutes ago, parang bumabagyo. Ngayon, sikat na sikat ang araw. So, dito tayo. ABC Batting Cage. Ayan, si Pixar. Yun, since minors na sila, mapapadalas na daw sila dito, yung practice ng ano. At least ang kagandahan dito, rain or shine, pwede silang mag-practice dito. So, para ma-enhance yung skills nila sa pag-hit ng bola. Yan, katulad yan, sample, di ba? Pero mga medyo angat na levels na to. So, ito si Pixar, waiting. Hindi pa kasi namin slot, no? 12 o'clock naka-reserve yung sa school nila. So, ibang school tong nakasalang. So maya-maya turn na ng school ni Pixar, turn niya ng mag-practice. So turn na nila. That's 5. Good one. Sure thing, ha? 4. Ay. All ball lang dapat, ha? All ball. Finish your swing, Pixar. That's 3. Finish your swing, ha? Finish your swing. Good one. Okay, dumadami na sila. Slowly, nandito na rin yung ibang mga parents. Basta dito naman sa kabilang side ngayon si Pixar. Ayan. Stay there lang muna. Don't swing, ha? Don't swing ito, ha? I wanna see your hand behind your ear. Right. How? Heel up, heel up, heel up. There you go. Let's go, heel up. Let's go one. Focus na, focus. Good. Go. Yes. Come here, closer. Now, across the board. Ready. Same thing, ha? Same thing. Back. Now. Ready. Look on the ball, ma. Good. Take the ball now. Good. That's 5. Open your legs wider. Okay. Balance. Ready. Good swing. Take the ball. Now. Balance. Good. Like this, bang. Okay. Last one. Good. Next. Hey. One full motion. Yeah. Like that, Pixar, ha? Head still, Pixar. Head still. Nice one. Galing, ha? Oh, try to hit me. Try to hit code. Pixar, try to hit code. Target me. Okay, so yun, natapos na yung batting practice ni Pixar. Si Teens humabol, no? Galing kasi siyang makeup gig. And then right after natapos yung makeup gig niya, sumunod na siya. And then yun nga, since magkahiwalay kaming kotse, doon na sumabay sa kanya si Pixar. And meron pa silang bonding with the other parent kasama yung teammate ni Pixar. Magbabanding pa sila sa Alabang West Parade. So ako naman, dali-dali namang umalis na agad kasi pupunta po ako sa bahay ni Mama dahil this morning po dali lang, ha.
dahil this morning po, tumawag po sa akin si Mama, nagbalita po sa akin ng sad news, no? Sad news. So, yung aso po namin na si Lola, yung senior dog po namin, sabi kasi ni Mama, for the past 3 days, hindi na daw po siya kumakain. So, for the past 3 days, may deterioration na sa health niya, hindi na siya kumikilos. Though, napapansin niya, humihinga pa. So, in short, siguro yung last moments niya, last days niya, malapit na. So, malapit na sa atin magpaalam si Lola. So, gusto ko sanang pumunta kanina, yun nga lang, naipit tayo sa schedule, no? Dali lang nga, naipit din tayo dito sa traffic. Yun, ipit tayo sa schedule, kaya kailangan muna natin ipa-attend si Pixar ng batting practice niya. Dahil hindi rin pala tayo hingi ng pakiusap kay Utol, gawa ng si Ax naman, yung pinsan niya, hindi rin makaka-attend, no? Dahil hindi pa siya well recovered sa sakit niya. So, yun nga, 'di ba? Sunod-sunod yung mga nagkakasakit. So, yung pinsan ni Ax, recovery pa rin. So, hindi rin natin napakiusapan na isabay na lang si Pixar doon. So, no choice kung hindi tayo yung sumama kay Pixar para sa practice. At hindi agad ako nakapunta sa bahay. Pero, as of this moment, thank God naman, wala pa naman phone call si Mama na nagpaalam na si Lola. So, I think makakahabol pa ako. Pupunta na ako sa bahay para magbigay respect na rin kay Lola, no? Lola po yung name ng aso namin, ha? Yun, para magbigay respect po sa aso namin. Sad na umabot na sa ganito, pero handa na rin naman kami. Matagal na naming pinaghandaan yung moment na to dahil alam namin paunti-unti may makikita kang changes sa behavior ni Lola. Yun nga, nababanggit ko sa ibang vlog na for the past months, everyday paikot-ikot lang siya, and then research namin, sign na nga yun ng old age and baka may dementia na siya. And also, bingi na rin siya, bulag na. So, the only way na maano niya yung senses niya isang pang-amoy, and kung hahawakan mo siya, magugulatin na siya. So, yun nga, sabi nga ni Mama, for the past 3 days, hindi na siya kumakain. And baka ito na yung moment na yun, no? So, ako gusto ko nang dumiretso doon para magpaalam, magpasalamat kay Lola sa masasayang moments na binibigay niya sa amin, sa family namin, yung pangtanggal stress niya. Alam niyo naman, ang mga hayop, mga alagang aso, pusa, nakakatanggal yan ng stress, no? So, ayun, magbibigay tayo ng respect, magpapaalam na rin naman tayo dahil I think last days, maybe last moments, baka inaantay lang din naman tayo ni Lola para makita niya tayo, and then para okay na siya, makapunta na sa kabilang phase ng kanyang buhay, no? So, mabigat, hindi ko alam yung nafe-feel, medyo yun, para ako naiiyak, no? Kasi matagal din po sa amin yun. 2011 po siya nasa amin. Hindi pa nga ako kasal kay Tins noon, noon. Actually, aso ni Tins yan una. 2011 pala nasa kanya. And then yung kinasal nga kami, totally, nakasama ko na rin yung asong yan. So, mabigat dahil napamahal ka na rin sa kanya. Marami naman kaming masasayang alaala. So, ito, at least nakasama naman natin siya at least sa mga huling sandali niya, no? So, ayun, hindi pa naman natin siya pinapatay. Ayoko rin naman ng ganon, pero nagiging realistic lang kami. Dahil ganon na hindi na rin namin napagdesisyon na nadalhin siya sa vet. Dahil baka feeling namin baka pag dinala natin sa vet, mas mapabilis pa nga dahil baka hindi niya nakayanin yung mga injection, yung mga dextrose, no? So, mas dinicide na lang namin na at least ang huling makita niya
yung bahay namin, yung lugar niya, no? Hindi yung ospital, hindi yung ibang tao, kundi kami. So, kumbaga yun na lang yung pwede namin maibigay sa kanya sa huling ano niya. Actually, hindi na nga kami makikita eh. Yung huling pakiramdam niya, yung huling pang-amoy niya, alam niya kami yung kasama niya. So, yun, hindi ko alam yung sasabihin, no? Basta, ayun ko kung naintindihan niyo po yung mga na-share ko. Pero yun, ready na rin ako. Accept ko na yung fact. Ilang months ko na rin pinagandaan to. Even si mama, binibigyan ko na siya ng heads up na, ma, di na rin yan magtatagal dahil syempre, unti-unti nang unti-unti na siyang binibigo ng kanyang mga, ano ba, organs niya ba, yung senses niya, yun nga, nabulag na siya, bingi na siya, pang-amoy na siya. So, lahat ng signs nakikita na namin, papunta na siya doon, no? Alam nyo na yun. Dito na tayo. Kamusta si Lola? Di pa rin kumikilos? Kilos pero hindi na siya kumakain. Ayaw niya nang kumain? Tapos tubig, ini-injection na lang sa bibig. Oo. Lola girl! Oo nga, sobrang payat na. Sabi nga ni Mark, kung siya daw kasi pinakita Oo. ko kanina. Kasi minsan yan, yung taho niya parang umiiyak. Oo, may nararamdaman na siya. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Oo. Lola. Ayan o. Hello. Sabi ni Jeff, si Mark, kung siya daw masusunod, papa-utilize. Utilize na natin. Para daw hindi. Oo. Unti-unti nang nagbe-breakdown ng organs niya. 3 days nang hindi kumakain, umiihi, tumatae. Pag pinapainom ng tubig, ini-injection na lang yung... Anong tawag doon? Sa bibig niya. Hindi, yung tawag sa ano? Pag-injection? Oo nga. Hindi, ano nga tawag dyan? Ringiya. Hindi, English. Ah. Ayan no, si Lola. Matayo pa siya eh. Lola? Pwede ka nang pwede ka nang magpahinga. Pwede ka nang magpahinga. Lola? Nagpaalam na ako kay Lola, no? Buhay pa naman siya, no? Pero ako kasi gusto ko yung huling memory na nakita ko siya is buhay pa siya, no? So, thankful din naman ako kay Mama na okay sa kanya yun. And also, very thankful ako sa kanya na tinanggap niya si Lola ng buong buo, no? Kasi 2 years ago, dinala ko si Lola sa bahay ni Mama para sila na yung mag-alaga. Kasi nga, yung time na yun, nasa 3 pa yung pusa namin at yung 2 doon, inaaway siya. So, magugulat na lang kami paggising namin, may mga dugo. Yun pala, nakalmot na yung tenga niya, yung mga iba't ibang parte ng katawan niya. So, parang in short, na sinasaktan siya, no? Medyo territorial yung mga pusa eh. So, na-decide namin na total si Mama, yung time na yun, isa lang yata inaalagaan niya pusa. So, okay sa kanya na alagaan si Lola. So, dinala namin yun sa bahay. So, for the past 2 years, inalagaan siya ni Mama, ni Risa, yung kasama ni Mama, at si Utol, si Mark. Yun nga lang, di ba, nag-US na yung Utol ko. So, malaki ang pasasalamat ko sa kanila sa pag-alaga nila sa aso namin. Pero yun nga, maging realistic tayo, darating din talaga tayo sa point na ganito. 13 or 14 years old na yung aso natin. Sa aso years, ano na yun, sobrang senior na yun, old age na talaga yun. So again, sabi ko kanina, unti-unti na siyang tinatraidor ng mga senses niya. Bulag na siya, bingi. So yun, accepted na talaga namin. And ayun, na-decide na rin namin na hindi na talaga ipa-euthanize, no? Kasi pag pina-euthanize natin sa vet clinic, yun yung magiging final resting place niya. And para sa akin,
hindi niya deserve yun, no? Ang deserve niya is sa last breath niya, nandun na lang siya sa pag-aaruga ni na mama, tsaka sa bahay namin dito sa BF Resort, no? Yun na lang yung huling makikita niya or maaamoy niya, hindi na nga siya nakakakita or mararamdaman niyang lugar niya para peacefully pwede na siyang mamaalam. At syempre makita niya na yung mga alaga namin na maalam na rin, no? Magkikita-kita na sila. So tapos na po kami. Ayan yung dalawa, magkatabi na, busog na. Itong si Sam inupakan yung food ni ano, so dinagdagan ko na lang ulit. O, done. Okay, let's close the giripo. Okay, and then we will alcohol na lang our hands in the car, okay? So, Lola, Sam, bye-bye. We will go na. Mama Aida will just go home, ha? Yan ma, si Lola. Lola, yan muna siya. Ma-press ko naman dito eh. Yan. Tapos ito kasi si best friend niya. Hindi ko pa alam kung magkakasundo sila. Ayan o. Tutulong. So this is the background. A lot of guys said about the box type air conditioning. The good thing is you tested it and it's not too noisy.